gusto mo maging pintor, gusto mo mag-teatro, tapos nag-fail ka, pero ginawa mo pa rin. Failure siya, pero fulfilling. Oo. Weird, di ba? Kasi Failure pero fulfilling. Yung ano talaga the act of doing ang mas fulfilling kaysa yung the result, di ba? Parang yung proseso eh. Hindi porket hindi normal sa'yo, bawal ng normal sa iba. Ano yung pagkain na akala mo hindi mo magugustuhan pero nagustuhan mo? Uy, yung gandang tanong. Ano nga ba? Ang mga susunod nyo pong mapapanood ay ang aking pakikipagtalakayan kasama si Kyle Chewy Dian o mas kilala bilang host ng The Chewy Show. Si Kyle po ay naglalakbay upang tikman at ipakita ang mga lokal na pagkain sa iba't ibang lupalop sa loob at labas ng Pilipinas. Paalala lamang po, may iba't iba po tayong panlasa, pinanggalingan, tungkulin at pamamaraan dito sa mundo. Ang mahalaga po ay palagi tayong tumuklas. May masasabi po kaming mga mali at mga opinyong hindi kayo sumasang-ayon. Piliin po muna sana nating umintindi at umunawa bago humusga. Pawang 2 tao lamang po kami na nagkikwentuhan at sinusubukang magkaroon ng isang makabuluhang usapan. Bago po muna ang lahat, pakipindot po muna ang like at subscribe button bilang suporta. Mga minamahal na kapatid, ako po si Baste and this is Epic. Bro, Pare. The Chewy Show. Uy, Pops. Ang pangalan mo pala is Kyle Chewy Dian, no? Yo, pare. Chewy Dian. Chewy pala. Kaya nandun nung galing yung Chewy kasi dati nickname. Ay, Chewy. Mas maikli. Bro, sobrang fan ako ng show mo kasi nga, lagi ko nga kinikwento na ang ginagawa ko, pag tuwing kumakain ako, yung kinakain ko, yun yung pinapanood ko. Hey, thank you, sir. So, thank you. kayo mga food vloggers talaga yung parang constant lagi sa araw-araw ng buhay ko dahil pinapanood ko yung yung content mo talaga, isa yun sa lagi ko talaga pinapanood kasi yung approach mo na medyo comedic. And at the same time, yung yung malalim at saka yung mga pinupuntahan mong pagkain, hindi siya yung kadalasang pinupuntahan din ng iba. Tsaka yun yung mga pinupuntahan mong lugar, like India, yung talagang, kung foodie ka, gets mo na. Thank you, pare. Foodie mag-isip siya na si Chewy. Ganyan din ginagawa ko dati sa mga broad vlogger na pinapanood ko eh. Yung pinapanood ko ako kumain. Kaya rin ako kinakain ko pancit canton. Tapos yung kinakain niya wagyu. Okay na yun. Bro, punta na tayo sa unang-unang question. Okay. Kadalasan medyo, nilalagyan ko na ng onting pagkakaroon ng kakaiba. Yung tanong sa una para may set lang yung pace natin. So bro, food vlogger ka na for around 6 years. 6 years. So panigurado, napakarami mo nang nakainan. Para sa'yo bro, restaurant or street food? Gandang tanong. First time matanong sa akin yan. Kung yan, papapiling ka lang isa. Street food talaga Street food. Kasi alam mo una sa lahat, value for money. Yes. Kahit hindi lang sa Pilipinas kahit punta ka ng Vietnam, Japan, kahit South Korea, iba lang din talaga yung yung value for money ng street food. Kasi una sa lahat, tawag dito, yung mga nagluluto nun, I mean, kudos sa mga chefs, pero yung mga nagluluto nun, iba ng mga business owner na mga nanay, business owner na mga tatay, na alam mo yung, parang pinaglutuan ka lang din talaga. Tapos yun, pangalawa, yung presyo. Diba? Like sa Pilipinas, diba, 100 pesos mo, magkano naabot? Kung sa restaurant, I mean, masarap din yung pagkain, iba yung quality, pero kulang 100 pesos mo eh. Parang ganun. Kaya ako siguro majority street food. Kaya nga, diba, kahit anong bansa, kahit India pa yan, Manila, street food yung bubuhay sa'yo eh. Diba? Everyday life talaga siya. Totoo. Tsaka kasi ang street food, parang siya yung pinaka-core ng culinary sa buong mundo na lahat, kahit yung mga inaaral ng mga chefs. Totoo. Is nagsimula rin sa roots ng street food, yung pinanggalingan ng pagkain or luto ng kunyari, village. may isang Thai na restaurant dito. Ang isang meal. Ito, galing ng sinabi mo. Na-realize ko lang yun nung kailan. Sipin mo sa isang Thai restaurant, ang nangyari, ang pad krapao nila 280 pesos. Street food sa Thailand, yung pagpunta ko ng Thailand, kahit saan meron, nasa 50 pesos lang isang meal. Dito 280. Pero gets mo naman, diba? Logistics, business-wise, mga iba pang cost. Pero yun yung punto nun. Yung mga ibang recipe sa isang prestihiyong restaurant, kahit fancy restaurant pa niyan, galing yan sa street food eh. So, street food talaga. Street food talaga. Sige, mamaya bro, i-elaborate pa natin yung experience mo sa food vlogging. Pero, atras lang konti tayo. Ito, panigurado, maraming beses na itanong sa ito. Pero, tanong ko lang din, paano ka nga ba nagsimula sa food vlogging? Nagsimula ako circa 2018. 2018? Yan, ang mga main platforms pa lang nun ay YouTube at Facebook. Yeah. Tapos, mahilig na talaga ako sa food and travel. Katulad pinag-usapan natin kanina, bata pa lang ako nanonood ng TLC, Anthony Bourdain, Andrew Zimmern, sa local, si Biyahe ni Drew. Then 2017, napanood ko sa YouTube si Mark Quinn. Sabi ko, yung galing, pwede ka pala magkaroon ng show
na wala akong producer. Try ko na mag-isa. So, tinry ko using my iPhone 6 na binigay ng AirPods ko and a fake Gorilla Pod. Nag-practice ako nun. Sabi ko, ano kayang PR, paano intro ko? Ganyan. Sinimula ko sa Binondo. Tapos yun. Tapos, after ko mag-shoot, nag-edit na ako. Pinod ko sarili ko. Sabi ko, grabe, no? Ang pangit. Pangit. Pangit kung magsalita. Ang pangit ng editing ko. Pero, sabi ko, nag-enjoy ako, okay, sige, tuloy-tuloy ko siya. Hanggang nagtatrabaho pa ako noon sa Uniqlo. Sa Uniqlo, first job ko yung Uniqlo. And then lumipat to ABS. Ginagawa ko pa rin siya part-time. Every weekend, doon ako nag-shoot. And then naglakas loob ako. 2019, sabi ko, try ko yung full-time. Try ko lang, bigyan ko sarili ko ng 6 months. Kapag yung 6 months na yun, kasi bata pa ako, inisip ko, siguro mga 22 years old ata ako. Sabi ko, habang bata pa ako, pwede bang magkamali eh. Yun. Kasi iniisip ko paano kung yung mga 30 na doon ko maglakas loob, full-time ko na to. So during that time, full-time ko siya, sabi ko 6 months lang. Kapag 6 months pumabor sa akin yung panahon, in praise God, edi okay. Kung hindi, edi hindi. Yun, awan ng Diyos. Umokay naman siya. Yun, tuloy-tuloy na. Yun yung parang napaka-importante, lalo na sa mga content creators. And actually, sa lahat din ng career, yung hindi ka takot maging beginner sa simula, no? Oo, pare. Kasi, pag nagsimula, ito ang motto ko lang dyan, hindi ka mananalo sa loto kung hindi ka tataya. Diba, ano malalaman yung resulta? Diba? Kung nag-fail ka, at least nag-fail ka. At least pag binalikan mo, paano kaya kung sinubukan ko yun? Paano kaya mangyayari? At least alam mo, sinubukan ko siya so hindi nag-work. So, itatry ako ng iba. Ganun. Tsaka marami kasing tao na pag nakita na hindi nga, sasabi mo kanina, ang pangit, na ang daming susuko na kagad eh. Lalo sa content creation ngayon, sa dami, panigurado pare, sa modern age ngayon, kahit yung mga bata mong pinsan o anak mo, pag tinanong, anong gusto mo paglaki? Diba dati, doctor, teacher, ngayon, vlogger. Diba? Pero, dapat as early as na ganong age, maisip din nila or masabi nila na hindi lang siya basta-basta like, hindi madali. Hindi siya madali talaga. Pwede ka sumikat, pwede kang magka-trending na video, pero ang hirap nun yung consistency. Totoo. Na pwede kang maging sikat for 1 year, pero ano na next year? Totoo. Yun yung goal ng Chewy Show na ako, very proud naman ako na kahit papaano, yung nandun ka pa rin. Pwedeng hindi ikaw yung number 1 vlogger ngayon. Pwedeng hindi ikaw yung most viewed food vlogger ngayon. Pero yung kahit papaano, may nakakilala pa rin sa'yo. Yun yung mahirap talaga. Totoo. Tsaka napapansin ko kasi sa'yo, patuloy din yung evolution nung channel mo. As in talagang you always reinvent yourself. Thank you, pare. Yun ang nakita ko sa kasi yung nga dati napapanood ko pa yung medyo yung hindi pa sobrang produced na klase ng content mo. Unti-unti nag-evolve. Sabi ko, grabe, paganda yung content ni Chewy. Kailangan kasi hindi lang sa mundo ng parang sa produkto, may bago kang business, 'di ba? Nagsimula ka sa paresan. Di naman forever na ang pares mo nakalagay lang sa mangkok. Dapat ilalagay mo yan sa mas, 'di ba? Kunyari lumaki ka, dapat mas makulay yung plato mo. Tapos mas maganda yung restaurant mo. Pwede mo lagyan ng aircon, pwede mo lagyan ng any furniture. So parang ganoon din sa content creation na bawal ka matigil dyan porket may nanonood sa'yo, porket may pangalan ka na, porket may nagpapapicture sa'yo, titigil ka sa ganyang quality. Sige, may manonood sa'yo, pero paano ka makaka-attract ng bagong viewers? Totoo. Which is siguro sa akin, ngayon sa YouTube ko, may iba na, ngayon ko lang nahanap to si Chewy. 6 years na ako nag-content. Pero hindi siya bad thing. It's a good thing kasi nakakuha ka pa rin ng bagong customers, bagong viewers, parang ganun. So, evolving talaga. Ako naniniwala sa quality. Quality over quantity. Totoo. Diba? Kasi importante talaga yun eh. Tsaka kasi iba yung binibigyan mo talaga ng effort kasi magkakaroon siya ng quality pag binibigyan mo ng effort eh. Tsaka yung sinasabi mong saya kanina, yun yung nagpapasaya dun eh. Yung effort na ibinibigay mo dun sa product mo eh. Learnings pare. Kahit yung kaya nga yung iba dyan, yung ibang learnings ko, nanggagaling yun pare sa sa comments. Comments. Kaya nga sabi ko sa'yo, kung content creator ka, dapat matuto kang mag-filter ng negative comments, constructive criticism sa bashing. Totoo. Kasi yung bashing, pwedeng sabihin, bano mo, mukha kang ganyan, mukha kang unggoy, mukha kang ganyan, I guess mo ba? Yan ang pinag-aaralan ko pa. Yung constructive naman, yan yung kunyari, Chewy, lagi mo sinasabi yung word na juicy. Chewy, yung mic mo medyo masakit sa tenga. Di ba parang, negative nga yan. Pero, kailangan, di ba? May point siya. Point siya. So, inabasa ko yun, ina-absorb ko yun, di ba? Yung bashing naman, masasaktan ka. Okay, sige, may ilang segundo pero wala, hindi ko naman kilala yun. Diba? Ano, pekto sa buhay ko niyan. Ang gandang payo sa akin nun kasi sa totoo lang yan. Kasi syempre yung sa akin medyo
we deal with topics nga na medyo may onting pagka-controversial minsan. So, dumadami rin yung bashes, pero marami rin constructive criticism. So, yun yung tinuturuan ko sa sarili kung paano ko ba malalaman kung ano ba doon sa Alam mo, baste, gusto mo ba kita ng magandang mindset pagdating sa bashing? Oo. Ito na isipin mo. Michael Jordan, greatest of all time. LeBron James, might be the greatest of all time. Pero walang Diyo, may mga basher yun. Lahat. Sino ba naman ako, di ba? Sino ba naman ikaw para hindi magkaroon ng basher? Ang gagaling na mga multi-billionaire sa Amerika yun. Pero may basher, sasabihin bano si LeBron, sabihin bano naman si Jordan yan. Si Scottie Pippen lang naman nagbuhat dyan eh. Di ba? Yung mga pinakamagagaling na yun. No? Sino ba naman ako, di ba? Sino ba naman? Yun na lang iniisip ko minsan eh. Lahat talaga meron yan. Maliit o pamamalaking content creator ka o tao, meron talaga. Hindi mo talaga mapiplease lahat. Bro, kanina nabanggit mo na yung pagka pumabor sa'yo within 6 months yung universe o yung tadhana, ano yung ginawa mong parang signal no na, nasabi mo na, oo nga, pumabor sa akin, kaya itutuloy ko na? Gandang tanong. Siguro yung views. Oo. Yung kahit papaano nakaka-income generate naman ako. I mean, di malaki, pero kahit papaano na tatapatan niya yung sweldo ko sa ABS, which is 18,000 pesos. Yeah, so natatapatan ko naman. Kasi yun lang goal ko, kahit matapatan ko lang. Para lang masabi kong worth yung risk ko, worth yung pag-leave ko o resign ko. Tapos yun, natatapat ako naman. Kasi bawal naman pare, sa mundo ng ganyan, bawal naman puro passion at hard work lang syempre, Kasi kailangan natin. lalo yung gantong trabaho, di ba, gumagastos ka, bili ka sa gantong pagkain, ganyan. So, kailangan talaga wini-weigh-in mo. Tapos yun, parang nakikita ko naman na kahit paano may nakakilala sa'yo. Yun yung naging good signs talaga sa kanya. Kaya tinuloy-tuloy ko talaga. Tawag dito, nung nagsimula ka ba, foodie ka na before ka pang mag-content or talagang parang nagsabay na lang sila na parang nag-evolve din yung pagiging foodie mo dahil nagko-content ka? Foodie na talaga ako. Kasi mataba talaga. Fluctuating ako eh. Mataba, payat. Napansin ko nga sa dati. Kahit nung bata ako, mataba. Mataba talaga ako ng bata. Tapos pumayat ako teenagers, tumaba ulit. So, milig talaga kumain kasi siguro pinaka ko yung core nun is yung nanay ko, masarap magluto. Oh. So, everyday, iba-ibang ulam. Every Sunday, iba-iba yung ulam. So, siguro doon na yung hasa ko na tumaas yung, siguro yun eh. Alam ko, Paps Chewy, paano ba masasabi na masarap ka, magaling ka mag-review ng pagkain? Siguro, di naman ako chef eh. Wala naman kulyari background. Pero siguro standard ko yung luto ng Airmats ko eh. Gets. Parang lahat naman siguro ganun, di ba? Actually, ako rin. Pag sanay ka kasi sa masarap na luto, alam mo rin yung hahanapin mo mga elements sa iba't ibang pagkain. So yun, siguro, yun lang naman. Foodie talaga. Kasi sabi ko nga sa'yo, siguro yung iba 13, 12 years old nanonood niya ako TLC. So doon pa lang na-entice na ako na parang man versus food. Inuubos yung ganito kalaking burger. Tawa ako. So, masasabi ko foodie talaga. Pero not to the extent na like this one. Na dumating na ako sa puntong kumakain ng unggoy, kumain ng tawag dito, palaka, kumain ng daga. Yun yung hindi ko in-expect na, kakayanin ko pala. Pero all influence lang din yun ni Sunny. Bro, kanina nabanggit mo nga yung dun sa yung nakakuha ka na ng income. Pero kasi dito sa content creation, alam natin na maglalabas ka muna ng maglalabas, mag-spend ka ng time, resources and all, matagal na panahon bago ka mag-income. Sa'yo, mga ilang taon dumating yung na-monetize ka and naramdaman mo na rin talaga? Siguro 2020 lang din talaga na-monetize eh. Dati, around 2 years. 2 years, 2 years. Iba. Dati, nag-resign ako. Ito, maging honest ako kumikita ko nun, may mga nag-i-invite sa akin. Sa go-offer ng tawag dito, brand deals. Mayari, restaurant nila. Pero mga mali lang. Pero lang yun, mga 500, 1,000. Tapos, siyempre, wala pa naman kumikita sa mapatol ako. So, dala ko yung camera. Doon may camera. Hindi na ako cellphone nun. Camera na talaga. Konting ilaw. Tapos yun, doon ako kumikita. So, mga maliit siya. Pero mapatol ako marami. Doon. Tapos eventually, na-monetize na. Ayun na. Kaya tuloy-tuloy na naman. Tawag dito, nabanggit mo kanina, before namin ni-shoot to, na ABS-CBN ka galing. So technically, hindi man direkta siguro, pero nasa production world ka. Sa tingin mo ba, nagamit mo yung experience mo rin sa ABS-CBN dito sa pagpaproduce ng sarili mong content? Hindi gaano. Paano ba? Siguro in some way, kasi nakakasalmo ka ng iba-ibang tao. Pero parang hindi eh. Kasi ang trabaho ko sa ABS, hindi talaga literal production. More on ako yung sa likod ng production. Ako yung nagbubook ng makeup artist. Ako yung nagbubook ng photographer. Ako yung nagbubook ng videographer. Mounting events. So more on ganun. Siguro ang natutunan ko sa ABS talaga is hard work.
Gets. Yung doon talaga yung alam mo yung bawal, nagsisettle ka sa list, kailangan quality is quality. Siguro doon, yun yung natuto ko sa ABS-CBN. Time management, yun talaga. Ay, oo. Kasi dami kong ginagawa sa ABS, parang 3 trabaho ko doon. Pero isang tao pero parang 3 trabaho ko. Yun lang din talaga. Tapos yung makasalamuha ka mga artista, ganyan. Para sa'yo, bro, ano yung importansya ng pagtitake ng risk? Kasi technically, nung nag-content creation ka, it's a big risk kasi may stable job ka. Pero ile-let go mo yun for that dream or parang that path. Ano kasi yan yung risk, situational siya. Ang sasabihin kong sagot, hindi applicable sa lahat ng tao. Kasi pwedeng well-off ka. Depende rin yan. Depende kung may pera ka. Depende kung anong status ng mental health mo. Depende kung anong status ng, di ba, ng tawag dito, kabuhayan mo. So, ang masasabi ko, bago ka mag-take ng risk, i-weigh in mo muna lahat ng external factors. May pera ka ba? Ano kalagayan ng mental health mo? Anong kalagayan ng mga tao sa paligid mo? And then, doon mo na isipin kung anong klaseng risk take mo. Moderate ba? Buwis buhay ba? Sakto lang ba? So, depende talaga. So, ako, ginawa ko nun, to be honest, medyo mataas yung risk na ginawa ko nun. Pero hindi siya applicable. Kasi during that time na nag-resign ako, at full time ko to, may family problem, may financial problem kami. Medyo, hindi pa naman ako breadwinner nun, parang medyo semi-breadwinner. Risky siya, di ba? Risky. Mag-resign ka, tapos, di ba? Ayun nga. Pumabor naman yung risk sa akin. Pero hindi sa lahat Yun sinasabi ko. Tsaka ganito if yung risk na yun, nag-fail ka, huwag mo iyakan. I mean, sige, damdamin mo na, lats. Pero bangon ka ulit. Kasi hindi na, di ba, para investment lang yan. Hindi naman lahat ng investment mo, magwawagi So, yun lang di isipin mo. Kasi kahit naman ako katulad ako, may mga risks pa rin ako ngayon. Ganda ng tanong mo. Kunyari, ito nag-risk ako. Gumawa ng content, punta ako ng Nueva Ecija, Likab Nueva Ecija. 10:00 ng gabi noon, punta kami sa isang palayan. Nag-shoot ako kasama yung mga mandaraga. Alam mo ba't mandaraga? Daga? Nanguhuli silang daga sa palayan. Oh. Sabi ko, okay, itong content na to. Exciting to, pare. So, 10:00, gitna, malita bayan lang yun, 10:00 ng gabi. Nanghuli sila, 1 oras kami doon, lalamok ako. Nagluto, linuto na sa bahay nila, backyard ko, kinain namin daw. Okay, edit ako. Balik sa biyahe. And after a while, pinost ko na, views niya, pare, magkailan lang, marang ilang 1,000 views lang. Risk yun, diba? Oo. Pero sabi ko, malulungkot ba ako? Sige, nakakalungkot naman, pero fulfilling. Totoo. Diba? Yun din yung risk na gagawin mo. Kanyari, gusto mo maging pintor, gusto mo mag-teatro, tapos nag-fail ka, pero ginawa mo pa rin. Failure siya, pero fulfilling. Oo. Weird, diba? Failure pero fulfilling. Yung talaga the act of doing ang mas fulfilling kaysa yung the result. Diba? Parang yung proseso Oo. Tsaka ako, sa totoo lang, sa content mo, yun yung gusto ko. Yun yung, dun ako, parang, yun yung iba sa'yo. Kasi nga, you're willing to do those kinds of content. Like yun nga, yung magdaraga. Pupunta ka ng ganun, walang masyadong food content na ginagawa yun. And at the same time, ito rin napansin ko sa'yo, hindi ka yung tipo na content creator na sabay sa uso. Thank you, pare. Oo. Sa'yo, saan ang galing yung philosophy na yun? Bakit lagi kang medyo sumasalungat ka sa trend? Parang gano'n. Siguro it's all about, siguro influence na rin ni Sunny, Best Ever Food Review Show, ni Mark Wins. Kasi yun talaga, bago ko gawin yung Chewy Show, hindi naman talaga ako doon sa mga trendy places Kumbaga, siguro stepping stone mo yan. Pero yung gusto ko talaga, bumiyahe ng buong Pilipinas, bumiyahe ng ibang bansa para ipakita yung kultura at pagkain. Yun talaga yung gusto ko talaga. Yun yung kumbaga parang mission and vision ng Chewy Show. Kaya hindi rin talaga sa akin, hindi talaga ako fan ng mga trending na pupunta sa trending. Tsaka ang point ko dyan, sa daming vloggers ngayon, ni vlogger A to vlogger Z, napuntahan na nila yun Nasabi na nila yung story niyan. Parang, like point of view ko lang, hindi naman kailangan. So, okay na yun, sila na yun. Kaya ako baliktad nga, sabi ko, imbis pupuntahan ko yung nagtitrending for views, hindi na. Kumbaga, layo ka na lang kasi marami pang pwede ibahagi sa iba. Yun. So, yun talaga yung mindset ko. Nakakatuwa bro, no? Kasi nabanggit mo yung mission. Tapos, kami rin nagko-content kami. Mula na sinumulan namin to. Ang bukang bibig namin is yung salitang mission. Kasi nga, parang, pag may mission ka, kahit walang manood sa simula, kahit walang pumapansin, kahit ang daming doubt, tapos tutuloy mo. Para sa'yo, ano yung importante? Na sa ganito, technically, ang ginagawa mo is kumakain at nag-showcase ka ng pagkain sa tao. Pero ano yung importansya na meron kang mission? Galing ng tanong mo, Paps. Ang daming siguro ngayon, siguro libo-libo ni mga food vloggers ngayon sa Pilipinas, di ba? Scroll ka, daming vlogger yun. Para saan, masarap, ganyan. Pero siguro yung iba, nahihirapan silang ituloy o panatilihin yung image nila, yung branding nila kasi wala silang mission and vision Yeah.
yung sa akin, importansya nun, meron kang babalikan eh. Kunyari mag-iisip ka ng content, babalikan mo yung values mo eh. Gagawin mo yun. Yun importante. Parang kumpanya, di ba? Kaya may mission and vision. Hindi lang naman words yan na nakapaskil sa frame, sa dingding ng opisina nyo eh. Yun yung core mission. Yun yung babalikan mo pag napapaisip ka na. Which is yun yung, sa akin, ang mission ng Chewy Show. Ano ba mission ng Chewy Show? Para sa akin is bumiyahe ng iba't ibang lugar para ipakita yung pagkain, tsaka kultura at yung mga tao dun. Yun lang. Diba? Ang basic lang nun. At paano maengganyo kayo na sumubok. Kung masarap para sa akin, edi goods. Kung hindi masarap para sa'yo, edi goods. Sinabi ko lang yung ikaw na bahala mag-decide para sa'yo. Yun yung Tsaka isa pang mission is, pag pumunta ka sa lugar na to, meron kang choice na, sabi ni Chewy, ito yung makinain ni Chewy, try nga natin. Yun yung isang mission pa. Para pag pumunta ka sa lugar na yun, may idea ka anong pwede kainan. Ganun. Tsaka may impact lagi yun na malaking bagay. Katulad na lang kunyari, yung mga pagkain na hindi pinupuntahan ng iba, tapos pinuntahan mo, tapos pinuntahan na sila dahil sa'yo. Napakalaking impact nun para sa kanila lang mismo, di ba? Ang dami kumain sa kanila dahil sa'yo. Pero hindi lang naman siguro dahil sa akin yun. Like, kasi ako bakit ba ako pumupunta ng isang kainan? Kasi sikat na talaga siya. Sabihin natin, sorry for the word, legendary na siya dun sa lugar na yun. Kaya ko nga siya pinuntahan eh. Nandun lang ako para itry. Pero kumbaga, siguro yung pag-promote nung kainan na yun is something booster lang. Pero kahit wala mag-vlog niya, yun yung mga pinupuntahan ko yung mga kainan na kahit hindi i-vlog they can stand alone eh. Alam mo yun. Yun ang importante, no? Kasi marami rin pagkain na hindi pa naman din sila marami kainan na hindi pa rin sila ganun wala pa silang pangalan, may nag-vlog, tsaka sila sumikat. Pero hindi rin tumagal, pero maraming kainan na talagang wala pang kahit vlogging, talagang buhay na sila. Buhay na talaga. Pero kudos naman ngayon sa pansin mo ngayon sa brada. Tanong kita baliktad. Okay lang. Ano napapansin mo sa street food industry ng Pilipinas ngayon? Like, booming ba siya or what? Actually, para sa akin, sa view ko, dahil sa vlogging, dahil nga sa food vlog, medyo nagbo-boom siya. Somehow, no? Nag-evolve siya, oo. Hindi kasi ganito yun, medyo controversial siya. Kasi marami sinasabi, madami ng food vloggers ngayon. Sinasabi, simula nung sumikat ang mga food vloggers, lahat na lang ay masarap. O kaya, mahirap na daw Gets. Pero totoo rin yan na. May point din yung mga nagsasabi nun. Kasi nga, totoo naman, iba pare-pares na sinasabi. Pero kung titignan natin yung other side of the coin, ang laking benefit, hindi lang vlogging eh. Like yung social media in overall. Kasi kahit yung mga nagtitinda ngayon, content creators na sila eh. Kahit yung mga businesses. Sila Neneng B, di ba? Ang laking tulong ng social media. Neneng B, sino ba? Si Diwata. Perfect example, yung Diwata, di ba? Ang laking bagay nun. Kaya ang laking impact din ng social media sa businesses around the Philippines. Totoo. Kasi marami natutong magnegosyo. Marami natutong sumubok. Ang daming hanap buhay na nabuo. Totoo. Gets mo ba? So, ang ganda. Ako para sa akin, nagbo-boom yung street food industry ngayon. Ang para sa akin lang, siguro kailangan pa improve, is yung i-business, yung very Filipino. Gets. Oo. Kasi umuuso ngayon, nag-evolve nga, pero parang nag-a-adapt from other outside. Exactly. Other countries. So, yung mga nagtitraining is hotdog sandwich, chocolate na ganyan. Hindi, pagpunta ka ng ibang bansa, may mga ganun din naman. Pero hindi, may makakita ka talaga. Like yung mga sa Thailand, may mga Thai green curry sa gilid ng kanto. May Thai fried chicken. So, yun yung feel kong kailangan pa-improve na dapat doon ngayon meron na, may magbibenta ng mga kare-kare sa gilid. Dapat ganun. Para sa akin ayun nga, no? Yun yung kulang. Bira ako makakita na street food na kare-kare. Parang sarap-sarap. Diba? Bira. Pares ngayon, diba? Pero, may nakita ba nagbibenta ng Bicol Express sa kanto? Pansit luglog o pansit hab-hab. So, parang feel ko sa akin, yun yung kailangan improve. Mas, diba? Okay yung street food scene natin ngayon. Marami nagnenegosyo. Pero, mas maganda kung very Filipino. Pero ngayon may mga nakikita na ako. Feeling ko ano lang din yan. Ito, baka yung mismong sinabi mo dito sa podcast magdulot sana, ng konting trend. May mga nag-iisip na negosyo. May makarinig. Ba't di tayo magbenta ng film? May mga nakita ko ngayon like nung kailan may nagbebenta, nakita ko parang kare-kare sa gilid. So parang, okay ito kakaibang street food. Ganun. Bro, nung nagsisimula ka, naaalala mo yung unang video na nag-viral mo? Kasi ano bang definition ng viral? Yun, like, sige. Meron ba siyang number of views para sabing viral siya? Oo nga no? Ang 100,000 views ba? Viral na yun? Sige. Siguro pumutok. Dito na lang. Oo, yun. Siguro sa akin yung 2020 pandemic, yung mga pares. Dati nga tawag sa akin pares boy. Hindi ko nakalala. Kasi linilibot ko talaga yung mga pares. During that time, GCQ pa lang noon eh.
Yun pa yung mga time na naka-face shield, face mask, na kahit wala namang kwenta yung face shield, kailangan mo mag-face shield. Shout out. Anyway, so, naglilibot ako ng Manila para maghanap ng mga kanto pares. Kung yung iba natatakot pa lumabas, ang ginawa ko nun, yung try ko i-feature. So, yung iba natatakot pa lumabas, parang kahit paano, okay, parang natitikman ko na yung pares. Tsaka during that time, di pa uso yung yung mga nagbablog ng ng mga kanto-kanto style. Kasi may mga vloggers na nun, pero more on restaurants. So yun, somehow, ayun, tinry ko. Siguro yun, yung mga yun. Kung pupunta naman, kung doon sa una nag-viral, ito naman. Kasi pag nagsisimula ka sa content creation, alam natin yan, darating sa point na ang daming mong ilalabas na hindi papanoorin ng tao. Paano mo ina-handle yun? Na alam mo nagre-risk ka dito dati, pero at the same time, alam mo pinaghirapan mo, alam mong maganda yung content, pero hindi pinapanood. Wala, tanggapin mo lang eh. Kasi 'di ba, eto may nagsabi din sa akin dati, hindi naman lahat ng kanta ng Beatles pumatok eh. Oo. 'Di ba? So, ganun lang din. Hindi lahat ng videos mo papatok. So, all about acceptance talaga na, tsaka yun yung reality ng field ng trabaho mo eh. 'Di ba? So, yun. I mean, katulad sa isang restaurant, hindi naman lahat ng sa 50 dishes sa restaurant may mo order ng chop suey. Totoo. 'Di ba? So, ganun lang din naman. Ang ganda mindset nung gano'n, na parang ready ka, though kahit bibigay mo lahat ng effort mo, ready ka sa outcome, na kahit anong outcome nung gagawin mo, mapansin man o hindi, tatanggapin ko kasi kasama sa mission ko to. Oo, kasama sa trabaho. Tsaka meron din naman baliktad katulad ng pinag-usapan natin kanina. May video ka na, okay, feel ko sakto lang to. Wala ka naman biglang pumutok. Oo. May gano'n naman. So, di ba? Risk and reward lang din naman siya. Sa lahat ng videos na ginawa mo, saan ka pinaka-proud? Ang dami. Sige, pwede mo bigyan ng 3. Sige, 3. Kasi parang kulang isa. Una sa lahat siguro Marawi. Marawi. Saan ba yun? Wala. Basta Marawi. Kasi very proud ako na ako yung unang food vlogger, full-time food vlogger, full-fledged na food vlogger na nag-document ng pagkain ng Marawi. Kasi 'di ba hanggang ngayon ano pa talaga, 'di ba? Actually, wala pa ISIS. akong alam. Factual 'yan eh. May ka-ISIS talaga doon, like tawag dito, and then may war talaga. So yun, very proud ako na dinocument namin yun dahil kailangan din ng turismo nila eh. Kasi maganda Marawi, bukod sa pagkain, maganda mga dagat nila, very untouched, malinis, malamig ang klima. Alam mo, malamig ang klima sa Marawi. Hindi. Oo, parang yun eh, medyo Tagaytay. Lalo pag mga bare months. Kaya mga tao doon naka-jacket eh. Kasi uphill sila eh. Above sea level sila eh. Yun, tapos... wait lang, matanong ko lang, may singit ko lang doon sa Marawi. Nung pumunta ka doon, may onting takot ka rin naramdaman? Oo naman. Hindi prangkahan ba tayo? Oo naman. Kasi siyempre, facts yung mga nandun eh. Totoo nangyari talaga. Documented siya eh. Meron talaga. Pero kasi ayan, babalik tayo doon sa mission. Gets. Ano bang mission mo? Diba? Ito yung gusto mo, diba? Oo. Diba? Na ma-document yung mga ganyang klaseng bagay. Yun. May takot, pero mas nangingibabaw yung... Ako naniniwala ko pare sa kumbaga, kung may mangyari sa'yo, may mangyari sa'yo eh. Nakunod, kaya aksidente. Parang ganun eh. Tawag dito. Kaya ako, dasal-dasal lang talaga. Kailangan magdasal ka talaga. Tapos, yun. May takot, pero more on nangibabaw yung mission. Mission talaga. Lagi ganun na yun. Yung pangalawa? Pangalawa, India. India, masaya talaga India. Kasi, during that time, yan yung nagtitrending yung mga Indian videos. Hindi lang sa Pilipinas, pero buong mundo, yung mga viral, mga kinamay-kamay, ganyan. So, very proud na kahit pa paano, hindi ko lang napakita yung totoong Indian street food scene, pero napakita natin yung ano yung buhay nila doon. Ba't pa kinakamay? Bakit ba ganito yung, ba't ba lagi sila nagmamadali? Bakit ba ganito? So, nabigyan natin yung sagot yung mga yun. So, ngayon, 2 beses ako nakapunta. Isa, 2023, Delhi, and the recent one is Mumbai. So, na-compare natin yung dalawang syudad na pares magulo, pares maingay, pero pares din in love sa pagkain. Totoo, sobra. Dun sa mga kinain mo sa India, kasi sa totoo lang, kaya yung India rin naano ko sa isa sa paborito kong content mo kasi pangarap ko rin makapunta dyan kasi sobrang hilig ko sa Indian food, nagluto ako ng Indian food eh. Ano yung kinain mo dun na parang iconic talaga na parang medyo nagulat ka? Siguro recently lang yung meron sila kasi ito number 1 rule sabi sa akin, pag punta ka ng India, kahit sila saan tinanong ko huwag ka lang daw inom ng tubig sa labas. Kung inom ka tubig, mga mineral water, kasi factual talaga na medyo madumi yung tubig nila. May trinay ko lang, meron doon yung gumagawa ng parang masala juice o masala soda.
So sa kanto lang, sa yelo, nakalagay lang din sa labas. Ano lang, wala sa Panood casing. ko ata yan. Tapos yung lalagyan ng masala powder, ng soda powder, ganyan. Tapos ang laki ng bula niya. I mean, alam ko naman soda yun, kaya bumubula. Pero iba kasi yung bula, kala mo parang ilan mo sa inodoro. Seryoso lang, yun lang yung observation ko. Tapos pagkatingin mo, grabe, ang alat talaga. Like, feel mo, grabe talaga. So yun yung pinaka siguro. Pero ano yun kumbaga somehow nga respect the culture nga. Kasi everyday food nila yun Tapos yun, ano pa ba? Siguro meron din yung yung paan na may apoy. Sinubukan ka nung Indian, ganun. Tapos yung ito not more on food, pero yung mga Muslim town nila doon sa India, Mumbai tsaka Delhi, wild, pare. Dahil? Kasi talaga, siksikan talaga. Ganun. Daming tao. Pero grabe yung street food scene. Kung gusto mo talaga, punta ka ng India, kung gusto mo talaga ng wild food scene, punta ka ng Muslim town nila. Muslim town? Oo, doon mo talaga makikita yung tunay na aksyon na parang, gusto ko umuwi. Ganon. Ganon talaga. Parang gusto ko tapusin tong shoot na to. Parang isipin mo, ano ba yung mission ko? Wala akong pake sa mission ko. Gusto ko umuwi. Ganon. Pero matiga kasi pinaka-paborito kong pagkain sa Indian food is butter chicken Nakakain ka ng butter chicken doon. Sa Delhi. May sikat doon yung butter chicken nila. Laking restaurant. Aslam ba yan? Aslam. Nakakain ka na doon. Oh my God. Pinaka-pangarap ko mapuntahan yun. Mga parang, ewan ko, correct me if I'm wrong, like 50 to 100-year-old restaurant na yun. Namit ko yung owner. Namit mo yung owner? Oo, nandun. Solid. Masarap yung Aslam butter chicken. Sa sobrang sarap nun, nararamdaman mo, tumataas yung blood pressure mo. Ang dami, no? Grabe yung butter nun Diyos ko, parang yung bloodstream mo, dumadalo yung butter. Pero masarap. Tsaka ang alam ko kasi yun dun sa Aslam, hindi rin siya yung traditional na butter chicken na recipe. Pero siya rin yung pinaka-recognize sa pinakamasarap nga sa Delhi. Totoo. Ito, bigyan kita, tanongin kita. Okay lang naman, tinatanong ko, di ba? Observation mo, pare, bakit ang isang Indian street food sobrang daming recados? Ikaw, para sa'yo, bakit? Ba't ang daming ganap? Ako kasi, according to my research, ang unang-una, kaya ata dun sa mga area na yon is maraming spice sila gumamit. Mahilig sila sa masala kasi unang-una, dun sa area na yon mas kadalasan tumutubo talaga yung mga spices. Tama, Pangalawa, ang spices daw are natural preservatives. Totoo. And natural antibacterial. Totoo. So medyo fact na medyo lilinis kasi napapatay niya yung toxins siya sa mga bacteria yung spice. Tsaka isa rin sa tingin ko is kasi matagal na yung culture nila. Ang dami na nilang na pag ano ba talaga yung masarap. So ito yung complexity, galing, explosion ng lasa, yung hinahabol nila. Pero sa'yo ba? Para galing. Kasi actually yun talaga yung siguro scientific na sagot. Tsaka actually ang obvious na sagot kasi widely available. Kaya ginagamit. Pero ako, based on my experience, kasi ganito, sa India, malaking part yung Hinduism, lalo sa Mumbai, Delhi. Bawal ang pork, bawal ang beef kasi beef sagrado sa kanila. Ang baboy pinapaniwalaan madumi. Chicken very very limited. Tawag dito kaya sila vegetarian diet. So isipin mo pare, maniwala ka. Ang gulay boring, 'di ba? Boring, So they're making some ways para palamutian o pasarapin yung isang pagkain. Kaya ito paneer. Paneer is term for cheese. Cottage cheese, mga square cubes. Alam mo ba they don't treat it as cheese. They treat it as a meat alternative. Protein. Kasi sobrang bawal yung karne sa kanila. Yung keso, ito pa pare, isipin mo, yung karne mo keso, tapos puro keso pa yun. Tapos may keso pa sa so grabe. Sobrang cheesy nila. Sa totoo lang, ang sarap ng paneer. Hindi, kaya ako para sa observation ko nun, kaya sila ganun daming pinaglalagay. Bukod sa widely available, is para lang din, tawag dito, paano papagandahin, paano papasarapin yung putay. Kasi puro gulay nga sila Totoo. Which is, ang sarap Ang sarap, parang, yun yung pinaka na-enjoy ko mga gulay at sa buong buhay ko sa India. Actually, yung mga vegetarian food ng Indian, napakasarap talaga. Meron akong friend na Indian tropa ko siya sa basketball. Tapos tuwing nagpupunta kami sa kanila, yung luto ng kasambahay nila at ng nanay niya, lagi kami, sobrang saya namin pag kumakain kami doon. Yung pangatlo naman bro, na video mo na proud ka. Ito Thai talaga Thai? Siguro Sulutawi-tawi. Ooh. Kasi wala pa rin nagpupunta. Erwan Yusuf. Shout out Erwan. Nagtawi-tawi na siya. Pero wala pa gaano Tsaka saya lang Sobrang saya kasi sobrang isolated na feel mo, lalo tawi-tawi pare. Feel mo wala ka sa Pilipinas. Dahil? Pwede mo sa Malaysia ka mas malapit sila sa Malaysia Kaya binabackdoor lang nila yung sabi.
kahit yung mga itsura ng mga tao, more on parang Malaysians na sila. Pero makita mo, at the end of the day, mga Philippine flag eh. So, Philippines pare. Tsaka ano iba yung kultura, ang mura ng mga isda. Kita mo, may mga pating sa gilid. I mean, binibenta sa palengke. Ganun. Tsaka ano iba na yung, pati pagkain nila more on Malaysian eh. Kasi tapos, dami kong na-experience. Ang hirap lang doon sa tawag, walang signal pare. Oh. Wala talaga. Data mo, DP. Kahit nga tawag eh. Kahit text, mahirap. May ginawa ko doon, nag-interview ng mga badyaw. Punta ko yung bahay ng badyaw. Pinakain kami ng everyday food nila. Nalulupit So, meron doon ng isda rin ako. Oo. Like, hindi man isda talaga, pero like, may isang cage na punong-puno na, parang trap yun eh. Oo. So sa cage na yun, ang daming iba't ibang klaseng isda, mga seafood, ganyan. May pufferfish, ganyan. Swimming ko dun, yung nakukuha namin, linuto ng isang pamilya. Nakita mo yung mga badyaw mangisda, yung namamana sa ilalim ng Hindi, dagat? nakita ko lang galing sila sa pangingisda. So may mga huli-huli sila, mga stingray, ganun. Kasi sa bahay lang nila yun eh. Yung ilalim nila, mga dagat na. Oo. Yun. Ang tawag doon, napansin ko sa'yo, bro, parang yung nagpapaproud sa'yo or yung nagiging fulfilled ka, yung mga bagay na nag-risk ka, tsaka yung medyo different. Oo, pare. Kasi, ako talaga, ang sarap ikwento eh. Totoo. Katulad yung ganito, ang sarap ikwento. Kasi, sino ba naman kakilala mo na nakapunta na ng Tawi-Tawi? O nakapunta ng Sulu? Yun kaya masarap ikwento kasi very unique eh. Very exclusive experience na alam ko di ka makaka-relate. Pero di ba kahit papaano nung kwento ko parang na-experience mo na rin. Kaya yun yung very proud talaga ako. Which is ganun din sa mga viewers ko. Kasi panigurado eh. Siguro sabihin natin 85% o 90% ng viewers ko hindi naman pupunta ng Tawi-Tawi yan eh. Pero dahil sa video na yon kahit papaano feel mo nakapunta ka na rin. O nakakain ka na rin. Tsaka yung interest dun sa lugar. O yung interest. O na ako ganito pala. Nasa Sulu kahit papaano pala okay na ngayon. May freedom of may freedom of expression, may freedom of movement na. So, ganun. Totoo. Tsaka para sa akin kasi, kunwari, pag sa view ko sa mga travelers, ang tunay na travelers, yung parang may Anthony Boyden mindset nga. Yung parang ikaw, yung pupuntahan ko, hindi masyadong pinupuntahan ng tao kasi curious ako, wala pang masyadong perspective ng ibang tao dyan. So, gusto kong magkaroon ng sarili kong view dyan sa lugar na yan. Laki. Kaya sa Anthony Boyden, laking laking influencer rin talaga. Yung makakita na ganun kaprestihi yung tao umuulam sa bangko ng Saigon at umiinom ng beer habang kumakain paborito yung noodles sa Bunbo eh. Diba? Doon baga eating with the locals, ganyan. Saya lang din talaga. Yan bro, nabanggit natin si Anthony Bourdain. Oo. Si Anthony Bourdain ang isa sa pinakatinitignan ko as may digital mentors dati. Dami ko natutunan sa kanya sa buong buhay, philosophy and all. Libro, Oo. Doon na nga, punta tayo dyan. Kasi dati, may view ako. Tayo, bilang fanboy ng TLC dati, may view ako dati, kala Anthony Bourdain na, they're living the life. Napakasaya nila. Yan yung pangarap na trabaho ng isang tao na binabayaran ka, pinapayaman ka sa pag-travel at pagkain ng masasarap na pagkain. So, may view ako dati na sobrang masaya siyang tao. Yung buhay niya, napakasaya. Pero nalaman natin yung balita sa kanya na nag-suicide siya. So, para talagang sabihin, hindi pa rin siya masaya. So, doon naman, napunta lang ako na kasi ikaw, you're doing that kind of life na rin. Para sa'yo, doon naman, panigurado hindi pa masyado napapag-usapan to. Ano ba ang dark side ng pagta-travel consistently at pagkain sa masasarap na pagkain? Meron ba? Meron. Kasi lalo na kung tulad ngayon, wala pa namang malaking team, nakakapagod siya. Kasi nakakakonsumo siya ng oras, nakakakonsumo siya ng energy. Pero ayun, gastos. Malaki gastos. Lalo ng ibang bansa. Gastos sa hotel, flights mo, pagkain mo pang everyday, di lang naman isa lang kakainin mo, di naman isang lunch lang yan, marami, mga emergency costs, ganyan. So, magastos talaga siya. Siguro, dark side yun yung sa oras. Pero more on pare, tawag dito, mas hindi ko na iniisip yun eh. Ano ba naman yun eh? Kasi ito sabi ko nga, yung ganito klaseng trabaho, lalo sa social media, di naman tutunay na trabaho eh. Maswerte lang ako na napunta ako dito. Diba? Wala namang course para dito eh. Na kumain sa harap ng camera, bumiyahe, at mag-enjoy. Hindi siya trabaho. Kumbaga, fortunate event o fortunate phenomenon lang siya nangyayari sa buhay ko. So, kailangan ko siya ingatan. So, sino ba naman ako para magreklamo? Yes. Diba? Sino ba naman ako na mag-edit ako like ilang oras, all-nighter? Pero, kapalit yun yung ginagawa ko. Yung iba, diba? Ito. Sorry, to cut you in. Sige.
siguro yung isang negative lang, ako personal lang to, negative lang na pagbabiyahe. Minsan, pumupunta ako ng isang lugar na hindi ko na gano'n na-immerse yung sarili ko. Hindi ko na gano'n nag-enjoy. Kasi puro trabaho. Gets. Kaya nga minsan, kunyari, biyahe ako Indonesia, biyahe ako ganitong probinsya. Diba, pupunta ka doon para mag-enjoy. Nag-enjoy naman ako. Sino mo, di masarap, diba, di mag-enjoy kumain. Pero minsan, hindi ko na dumadaan na lang yung lugar sa akin kasi puro trabaho. Yun. Kasi iba yung iba yung kumakain kasarap ng camera, na nag-iisip ka ng mga adjectives, mga figure of speech para i-describe yung pagkain. Kaysa sa nakaharap ka lang na walang camera na. Ini-enjoy mo lang talaga. Sarap itong sisig na to, sarap itong inasal na to. Magkalayo. Yun yung hindi ko gano'n nagagawa. So parang ang nangyari is medyo naging distorted na yung separation ng leisure and ng trabaho para sa iyo. Hindi ko na tawag dito. Hindi ko na ma-differentiate. Parang feel ko isa na lang. Which is mali rin Kasi kasama ko mami mo, kasama mo girlfriend ko. Parang sila ma-differentiate nila. Ako hindi. Which is, minsan makamapekto yung itinerary namin, yung ganun. Parang minsan, gigil na gigil ako mag-content. Ganun. Parang ganun yung problema. Oo. Really ko very workaholic kasi talaga ako Parang, feel ko may nasasayang na oras pa di ako nag-vlog. Parang ganun. Pero magandang lesson din yan talaga na na wala talagang bagay na kahit yung dream job pa na magiging all perfect or lagi na lang masaya, lagi diba, maganda. Kahit nga yung mga artista, diba, kahit sabihin natin they are paid 1 million pesos, they're living the life. Diba, kita mo, napapagod pa rin, susungit pa rin minsan kasi tao rin sila Diba? Yun nga, perfect example natin River Day, diba? Goated, diba? Pero kita mo, may personal problem. So, it doesn't mean naman na you're living the life, di naman lahat ng mayaman masaya, diba? Di naman din lahat ng walang kaya, hindi masaya. So, depende sa tao talaga. Mapag-usapan natin yung saya, bro. Para sa'yo, saan mo nakukuha ang kasiyahan? Ako, masaya ako na nagagawa ko. After 6 years, nagagawa ko pa to. Yun talaga yung basic sagot ko lagi. Masaya ako na I don't have like a lot of like millions of subscribers in YouTube. I may not have all the views. Pero the fact na ginagawa ko siya for 6 years at may nag-i-invite pa rin sa akin katulad ng mga podcast na to. Kahit paano lumalabas ka, pupunta ibang probinsya, may nagpapapicture pa rin sa'yo. I'm very excited sa ganun. Kasi isabihin, hindi ka pa laos. Which is yung mahirap nga. Katulad sabi ko sa'yo, sa mundo ngayon, pwede ka mag-trending. Pwede ka maging viral, di ba? Viral video, ganyan for 1 year, 1 month, 6 months. Pero the next year, wala ka na. Yun yung mahirap. So, I'm very thankful na hanggang ngayon, nandun pa rin ako. Yun yung masaya sa akin. Na may na-influensya ka. Na yung iba gusto na rin maging food vlogger at ganito yung gawin. Yung iba gusto bumiyahe sa ganito at kainin yung kinain mo. Doon ako masaya. Sa mga positive feedbacks, ganun. Bro, kanina na pag-usapan natin yun nga, yung dark side ng Matanong ko lang, meron ka bang experience sa mga tours mo na pinalungkot ka? Kasi yung pinasaya ka, marami yun, panigurado Pero pinalungkot ka, meron ba? Pinalungkot. Di naman pinalungkot, pero siguro somehow nung naboringan. Ganun. Brunei. Kasi wala talaga ganong gawin. Wala ka ganong pwedeng gawin. Like, alas 8 sarado na lahat. Tapos para siyang Singapore na mas maliit. Pero, on the other hand, masarap mga pagkain nila. Pero in terms of like, mga pwedeng gawin, daw alam ko pwede ka excursion doon, like boat riding, ganyan. Pero wala talaga. Kahit yung mga taga doon niya, sabi sa akin kasi pwede mo tawirin yung Malaysia doon Pwede mo tawirin yung Malaysia sa Brunei. Pumupunta pa sila ng Malaysia para lang mag-happy-happy. Ganun. Siguro yun, somehow. Yun. Ito bro, madalas ko tinatanong sa mga guests ko to. Lahat ng tao may iba't ibang definition ng success. Para sa'yo, ano ba ang success? Success is something na linulook forward mo tapos nangyari na. Yes. Di ba? Simple, no? Oo. Kahit anong pera, walang kahit anong, basta yung alam mong binisualize. Ako ngayon, nangyari, no? para na talaga nag-emotional ako. Ako ngayon para masasabi ko successful ako. Hindi ko naman kailangan ng gantong klaseng pera sa bank account ko para maging successful. Pero like, more on siya pare, spirit Internal siya yung success. I mean, maganda rin naman may numbers yung success mo. Siyempre, kailangan mo may ipon ka. Kasi ako yun, more on, siya ang tawag sa ganong term pare, yung holistic. Holistic. Holistic siya. Yun yung success sa akin. Spiritual, okay. Emotionally, okay. Financially, okay. Tapos yung mga goals mo, kahit paano nagagawa mo,
masaya ka sa trabaho mo, yun para sa success. Holistic siya eh. Totoo. Hindi lang sa isang factor talaga eh. Oo. So para sa akin naman, ganun. Pero yun nga ito, hindi porke successful ka na, titigil ka na. Oo, yun nga yun. Oo. Kaya ang mga mayayaman, di ba? Kita yung mga businessman, di ba porket sikat na yung Jollibee, nakatingin ka na naman yung Jollibee. Hindi, nagmamarketing pa rin sila. Gumagastos sila ng gantong pera para lang, di ba, i-promote yung mga produkto nila. So, ganun lang din siya. Hindi porke successful ka, titigil ka na. Tsaka yung mga actually, di ba, may mga nag-guest na rin ako na yung mga businessman, oo. seniors na businessmen na, mga 70s na. Like, billionaires na sila. Pero di pa rin sila tumitigil sa pagtatrabaho. Halos araw-araw pa rin nasa office. Kasi parang sinasabi nila, ito yung lifestyle na binuo ko eh. Oo. Na hindi ko siya pwedeng itigil kasi parang kung tinigil yung pagkatao ko pag itinigil ko to. Learn, di ba? Always learn kahit gaano ka nakatanda o gaano ka kabata. Always learn kasi hindi naman forever ikaw lang magaling eh. Kasi pwede sa akin ngayon, katulad ngayon, 6 years na ako. Pero yung itong vlogger na to, 1 year pa lang. Pero ang galing niya. May matututunan ka dun eh. Vice versa. So, kailangan, di ba, humble ka. Alam mong, hindi ko yung pinakamagaling sa mundo. Tawag dito. Kaya always, di ba, learn something new talaga everyday. Yung humility talaga na kahit anong mangyari, may matututunan ka kahit kanino. Oo, kahit kanino. Kahit sa mga, kahit yung mga kahit yung mga pagkakamali ng iba. Di ba, makita mo na applicable din pala sa'yo. Ganun lang din naman. Bro, kanina, na banggit mo yung holistic na success. Oo. Tapos, isa sa nakikita ko sa vlog mo, kasi isa rin yan sa hilig ko, is yung fitness. Uy, pare. Nakita ko nagkakalisthenics ka. Oo. So, ang lulupit, nung mga ginagawa mo, nag-handstand ka. Sabi ko, dati nga, naalala ko nga yung content mo, medyo medyo on the plus size ka dati. Hindi, sabihin mo na mataba ako dati. Oo. Turo, parang, ano ito? Ano ba ako? Sensitive? Body shaming? Grabe ka naman, body shaming. Mataba ako dati. Pero nakita ko nga. Tapos nakita ko ngayon, nag-handstand ka na, kahit ako parang medyo hindi ko na makita yung sarili ko mag-asa, pero isa rin yung fitness talaga sa parang importanteng bagay sa akin. So pagka sabi mo din sa holistic success, para sa'yo, ano yung importante na kahit ang dami mo nang ginagawa, ang busy mo na, at bakit nag-exercise at iniintindi mo pa yung health mo? Una sa lahat, pare, yung mga pag-handstand. Hanggang ngayon, kahit ako di ko alam paano ko nagagawa yun. Parang surreal pa rin siya eh. Oo. Di ano talaga yan, parang, ito kasi, naisip ko, ano yan eh, parang how do I explain? Siyempre, tumataba na ako nun, di ba? Sabi ko, feel ko, baka Siyempre, baka di na healthy. So, minsan papa-blood exam ka, di ba? Para annual check-up, ganyan. Tapos may mga ibang matataas, like uric acid, yung mga typical, cholesterol, ganyan. Parang na-wake up call ako na parang, wala sa edad to. Kasi mga 28 ako, 27 ako nun. Wala sa edad to, pwede ka magkasakit kahit anong edad mo eh. Sabi ko, kung gusto ko to gawin hanggang 30 years old, kung gusto ko gawin to hanggang 40 years old o 50 years old, kailangan ingat ako sa sarili ko. So, kailangan ko talaga kailangan ko mag-invest din. Kung nag-invest ako sa camera, nag-invest ako sa travel, mag-invest din ako sa fitness ko. Hindi lang, bonus na sa akin yung yung physical na itsura, more than yung internal talaga. Kaya doon na sa gym. And then eventually, may nakilala akong naging tropa ako na nagkakalisthenics siya. Fan siya ng Chewy Show. As in, fan na fan siya. Alam niyo yung mga videos. As eventually, naging tropa ako na siya. Tinuran niya mag-calisthenics. Tapos yun, tinuran niya ako. Tapos nag-YouTube na rin ako. Ganyan, hanggang natuto lang ako. Kasi ang ganda lang sa calisthenics, art of body weight eh. Wala ka na ibang kailangan. Wala eh. Tapos, para siyang para ka naglalaro ng games na may na-unlock kang levels. Yes. So, para siyang, yun yung nagpapa-fulfill sa akin. Tapos pag nakita mo nagawa mo, oy, grabe, ang galing. Paano ko nagawa yan? Hindi ko rin alam eh. Tsaka discipline eh. Kasi hindi mo siya magagawa, minsan hindi mo siya magagawa ng 1 week, 2 weeks, minsan after a month pa. Kasi skills kasi siya eh. Skills-based siya eh. Tsaka yun, bonus na yung physical strength, muscle gain, ganyan. Tapos yun, ngayon, naging iba na yung disiplina ko sa travel. Ngayon, ang challenging sa travel ko ngayon, yung gym. Yun. Anywhere I go, pare, make sure ko may gym. Kaya not sponsored, naka-anytime fitness ako eh. Kasi literal, anytime, anywhere yun pwede talaga. Tatap mo lang kahit anong bansa eh. Kaya yun, okay lang anytime, naghahanap ako ng gym na malapit sa hotel ko. Matik yun, pagka-shoot ko, calories in. Sige, kaya na ako. Wala akong pake. Kaya na ako. Pero mamayang gabi, titirahin ko yan. Gym ako ng mga 3 hours. Kasi yun yung mahirap. Kasi minsan nakakatamad talaga eh. Tsaka sa totoo lang, napaka-importante kasi nun. Kasi nga, pinatrabaho mo kumain eh. Oo, pare. So parang kung hindi mo alagaan yung sarili mo, yun nga, hindi rin tatagal yung kabuhayan mo dahil, di ba? Pero hindi lang to dahil ito trabaho ka. Anyone. Kailangan talaga gumalaw-galaw ka. Lalo na ngayon, buti nakakatuwa yung social media, di ba? May running era na, may cycling era, ang dami.
Hindi mo naman kailangan mag-calisthenics eh. Kailangan mo lang makahanap ng isang activity, isang exercise na mag-enjoy ka. Pilates, yoga, Zumba, anywhere, anything lang na maglalabas ng mga endorphins mo. Totoo. Yun na importante. Oo. Jogging, walking, kahit ano, basta gumagalaw ka. Hindi yung nakaupo ka lang buong araw. Yun lang talaga. Kasi ang philosophy ko rin dyan, actually biology yan na parang, di ba 200,000 years nang nag-exist ang Homo sapiens eh. For around 190,000 years, hunter-gatherer ang tao eh. Araw-araw talaga silang naggumagalaw, araw-araw silang pagod, araw-araw dati, silang... Oo. Maghanap ng pagkain, no? 10,000 years ago lang nagkaroon ng agriculture at nagkaroon ng industry. Around 200, 300 years pa lang. So para talagang, ang katawan talaga ng tao is adapted for moving. Lagi tayo talagang gumagalaw. So pagka hindi tayo gumagalaw, may epekto kagad yan na detrimental sa health natin. Bro, ano naman? Pagpunta naman doon kanina na pag-usapan natin, sila Sunny, sila Mark Queens. Sino yung pinaka-iconic sa kanila na parang naka-apekto talaga sa'yo and at the same time sobrang na-enjoy mo yung company? Ako talaga, ang una ko talaga napanood si Mark Queens. 2017 pa yun eh. Yun yung sabi ko, ngayon galing mag-isa lang siya. Pero may sarili siyang food and travel show. Siya talaga nag-open up sa akin ng idea na pwede magkaroon ng show. Siya talaga, ang galing eh, di ba? Very passionate siya, mag-isa lang siya, kasama asawa niya. Siya talaga yung una nag-open up sa akin. Tapos eventually si Sunny nun, eventually si Sunny nun, parang nagsisimula pa lang siya. Pero nakikita ko na siya, ay alam mo parang sisikat tong, parang galing eh. Iba yung, magaling si Sunny. Pero simula pa lang siya noon. Mark Queens na. Si Sunny, uprising pa lang siya. Tapos yun. And then eventually nga, after how many years, si Sunny gumaling na rin. Tapos una ko na-meet si Sunny, circa 2022. So naghanap sila local producer kasi mag-Philippines sila. And then minessage ako nung producer nila, ako yung napili. Tapos yun na. Tapos yun na yun. Sobrang starstruck ako nun, pare. Kasi literally pinapanood ko. Literal, siya yung pinapanood ko. Marahil, literal siya yung dahilan kaya ako may sariling show. Kasi si Sunny, intimidating talaga yun sa umpisa eh. Ano yun, di ba? Very funny siya. Pero sa behind the camera, serious. Pag tawag dito, very serious siya. Typical American type boss na, very serious sa oras. Lahat nakaplanado, kailangan specific lahat. Ganun siya. Pero on the other side, mabait. Sobrang bait. Kumbaga work is work lang, pero outside the filming, bait. Like ito nga eh. Sabi ko, nagkaroon ako ng after ma-shoot namin yung 4-day shoot na yun, o 5-day shoot na yun, sabi niya sa akin, Chewy, tawag dito, bigyan ka tayo isang oras panoorin ko yung videos mo, bigyan ka feedback. Pinunod niya. Hindi niya naintindihan. Tinigyan niya lang yung flow, ganyan. Sabi niya, ang ganito gawin mo, bili ka ng ilaw, bili ka ng mas malaking lens, ng wide lens, ganito gawin mo, wide shot, close-up shots, 5 seconds. Lahat, parang master plan eh. Galing. Lista ko talaga yung mga yun. Nandiyan pa rin sa cellphone ko eh. Tapos yun na, eventually, kahit sa chat, nagre-reply. Kahit yung pag-describe ng pagkain, binigyan ng isang paragraph niya para mag-describe eh. Kaya ako, galing. Bait. Kaya sobrang, si Sunny, feel ko siya yung tipong taong kapag hindi kanya trip. Pero pag trip ka niya, good siya. Buti doon ako napunta sa trip niya. Kaya eventually, after nun, ako na lagi kinukuha niya. Diba? Since hanggang ngayon, 2024, Diyos ko. Yun niya eh. Isipin mo, noong 2022, kala ko, once in a lifetime. So ngayon, ang dami na. Parang mga 5 in a lifetime na, parang ganun. Masaya doon, naging kaibigan mo na sila. At naging mentor. Oo, yun. Ayun nga, laking bagay. Yung nakakatuwa sa mga yung mga successful na tao na hindi sila madamot sa knowledge nila. Di talaga, Kaya kahit ako pag pumunta ibang lugar, nakakita akong local, tinatry kong kung ano binahagi sa nila. Saan ni Mark, binabahagi ko rin as much as possible kaya di nila tinatanong eh. Di mo tinatanong, ito sabi ni Sunny, dapat ganyan. Hindi mo malalaman yung impact mo talaga eh. Pagka ganun. At saka at the same time, hindi ka crab mentality na ako lang. Hindi kayo makasarili na ako lang yung magaling dito sa field na to. Diba? Tsaka si Mark Queens naman, iba naman si Mark Queens eh. Kasi si Mark Queens, na-meet ko siya physically 2023. Personally, 2024, last year lang pala. March, punta ko Thailand, kumain sa restaurant niya. Tapos, bait. Yun naman sobrang bait, pare. Parang, di ba mabait siya sa video? Yung bait niya sa personal, times 10. Ganun? Ganun kabait, pare. May ibabait parang, pa yun. Ang sarap niya i-hug. Ganun siya kabait.
Hindi, very optimistic na tao eh. Kaya minsan yung mga tao nalalait sa kanya, ito si Mark Queens, puro lumasarap mo, OA, ganyan. Hindi, ganun talaga siya sa personal. Enthusiastic talaga siya. Enthusiastic siyang tao, mabait talaga siyang tao. Kasi eventually, nakasama ko rin siya, di ba, nung latter part ng 2024, kami, Mindanao Tour. Oo. Yun ako naman nag-ayos din nun. Ako nag-ayos ng Mindanao Tour namin. So, yun, mas nakasama ko siya, mas nakilala ko siya. Ayun. Kaya, doon ko na-realize, doon ko naman tutunan yung humility rin talaga. Tsaka very passionate talaga siya. Very passionate talaga sa pagkain. Nakakatuwa marinig na yung mga pinapanood ko, na mga nilulook up mo rin na tao. Katulad kayo. Ako rin, sa totoo lang, starstruck din talaga ako ngayon. Rusus? Oo, promise. Lagi, kahit kami nakikita nila, nanonood talaga kami ng mga content. Thank you, sir. Maraming salamat. Thank you. Nakakatuwa na, na ang ganda mapanood na, yun nga, na bilang ako na nagsisimula content creator, na yung mga ganong achieve na tao, humble, mabait, matulungin. Kasi para talaga magkakaroon ka ng hindi, kailangan ito rin yung i-maintain natin. Ito yung kailangan ihubog natin. Tsaka kasi pare, parang isipin mo, Brad kunyari, may tatanong sa'yo, kamusta si Kamusta si Chewy? Mabait naman. Di ba ang pangit na ako yan sabihin mo, hindi, yabang. Sama ugali. Di ba parang, parang, gusto mo maging image ng tao. Though, iba ganun gusto nila parang very paskulado na, di ba? May ego na, may mga ganun tao talaga na gusto nila ganun. Pero para sa akin hindi. Kasi siyempre, spreading of words yan di ba? Aabot na yan sa mga na, kaya ako hindi ako madamot sa picture Mayroon picture, kaya nagsushoot ako. Sabi ko, sige po, dali ka po, picture. Konting-kwentuhan, hindi lang picture. Minsan pagkwentuhan pa ako. Kaya minsan, weirdo pag sa comment section, sabihin, masungit daw ako. Kung alam nyo lang, minsan nga ako pa nag-o-offer picture tayo, sige na, yakap Mahirap lang din kasi minsan, lalo na sa atin, pag sobrang dami ng comments, hindi rin naman kasi ubra na re-replyan mo lahat. Kasi talagang hindi realistic sa oras. Hindi na ako gano'n nagre-reply sa mga sa comment section. Kasi lang yan, pag nire-reply mo yung basher, Brad, never ending na yan. Totoo. Kahit may point yung sinabi mo, kahit may sense yung sinabi mo, ay maniwala. Di niya papansinin yun. Dadagdagan niya lang ulit yun ng pang-iinit ka pa. Oo. Pero ako minsan nag-enjoy din ako mag-reply sa minsan rin naman. Minsan nakakaisip ka ng witty, di ba? Witty na reply. Pero wala na lagpas na ako dun Dati, nagre-reply pa rin ako kahit Pero wala sayang oras. Tsaka yung sinasabi mo sa mga pa-picture, technically, honor sa atin yun kasi kumbaga, kaya naman sila nagpa-picture dahil kumbaga meron ka naging epekto sa kanila, may nag-i-impact ka. Laking bagay. Tsaka yung importante, may nakakilala pa rin sa'yo. Sabihin, importante ka pa rin sa mundo ng social media. Totoo. Diba? Sa dami-dami ngayon, di ba? Sa libo-libo o milyon ng content creators sa Pilipinas, di ba? May nagpapa-picture sa'yo. Laking bagay pa rin nun. Bro, matanong ko lang, may mga further goals ka pa ba sa pagiging content creator? Marami. Ano pa? Siguro, eventually, kasi ngayon bata pa naman, 29. Siguro pag mid-30s na ako, kahit paano mas may production na talaga ako na hindi ko na kailangan gawin lahat. Ngayon kasi nag-enjoy. Pero to be honest kasi nag-enjoy pa ako Nag-enjoy ako mag-camera, nag-enjoy ako mag-edit. Yung edit sa akin parang siya ano yung tawag? Muni-muni. Parang ganun. So na-enjoy ko pa talaga lahat. Pero siguro eventually mapapagod ka, diba? Although ngayon napapagod din naman ako. Pero yun, mas production, mas synchronize na lahat. So, mas maging parang kumpanya siya. And then, eventually, pangalawa, mas makabiyahe pa ng mas malalayong lugar. Africa, tawag dito, US. Gusto ko rin kahit pa paano. Though, hindi siya medyo exciting sa akin. Oo. Pero, yan, Europe siguro. Anong unusual yung bansa na gustong-gusto mong mapuntahan? Gusto ko talaga puntahan Pakistan. Kaso lang hirap ng visa. Food trip din dun, Nagtanong na ako kasi kailangan ng endorsement letter. Na taga Pakistan. Yun. Tapos, gusto ko rin Africa, Ghana, Congo, Madagascar. Masarap daw ang pagkain. Yan, kaso lang, ang dami ring requirements dun, visa, tapos may mga po yun May mga vaccine shots pa yun. Bago ka makapunta. Diba? Ang dami pa. Yun, sa bansa, dream destination ko pare. Ano? Mexico. Mexico, naku, pagkain. Sarap yung mga tacos. Pag nanonood ako ng Mark Wins, ang sarap. Totoo lang. Nasa kanto lang, sipin mo, may ulo ng baka dito, kukuha doon. Lalagis tapos 50 pesos. 50 pesos, di ba? Yan talaga yung mga malalaman mo pagkatunay na foodie yung kausap mo. Pagka yung mga gustong puntahan, yung mga maraming spice na pagkain. Mexico talaga. So, layo lang talaga. Mexico, India, Africa. Layo. Sa India, marami pang gusto puntahan. Kasi laki ng India. Ang India, kung tutusin,
Di siya bansay. Dapat nga kontinente na siya sa laki. Laki. Tatanong ko lang, isa sa pangarap ko magawa sa India, yung head massage doon, yung mga nandun ka lang sa ano, tapos mamas. Nakita mo ba yun, yung face massage? Meron ako eh. May ganun ka, ginawa mo ba? Hindi ko Lang pa ano ko ba, tuwan-tuwa yung mga, yung iba nga sa TikTok nagba-viral eh. Siguro nakatatlo na ako. Meron ako sa Delhi noong 2023. Meron ako sa Dubai. Pakistani massage naman nun. Tapos ito, recently, meron din ako. Yung mga ganyan. Masarap talaga. Weird pare. Hindi, ano to ganito nakakatawa lang siya tignan. Kasi una sa lahat, nagsaside comment ako. Kaya siguro natatawa sila. Pero, in all seriousness, nakaka-relax. So, lalo yung mga pinaglalagay na cream sa mukha mo. Tapos yung mga iba medyo, nerve-wracking eh. Tsaka nakaka-shock lang. Kasi minsan gagano'n yung mga ulo. Tapos yung ganyan yung mukha mo. Parang, yung labi, yung daliri, pumupunta sa labi mo. Kaya parang yun yung medyo weird lang. Pero, at the end of the day, sulit. Tsaka mura lang eh. Yung sabi ko kasi diba, gusto rin yun eh, yung gano'n, diba, yung Indian content na barber massage na yung... Panoorin mo. Pero sa TikTok. Hindi ko pa napapanood yun. Lagi yung trending yun. Sabi ko punta ako ng India. Yung iba nga hindi alam na food vlogger ako eh. Kala nila yun yung kinukontent ko. Yung mga nakapanood. Meron ako ganun, si Nomad meron Barber. sa TikTok, yung Pakistani massage ko sa Dubai, parang umabot ata 3.4 million views sa TikTok eh. Kaya nakakatawa nga. Ito rin, may recent ako. Ito, yung Mumbai ko, meron. Nakakatawa. Ito, minsan nag-edit, tatawa sa sarili ko eh. Kasi ngayon lang din ako na sa TikTok nyo kasi ang ko talaga sa YouTube lagi. Hindi ako gano'n sobrang active sa TikTok eh. Time to time lang ako nag-upload. Sabi ko doon, pag nagpunta ako ng India, ganun gagawin ko, araw-araw ako magpapam-head massage, araw-araw din akong kakain ng kung ano-ano. Tsaka hindi siya sobrang mahal. Hindi siya sobrang mahal. Kumbaga sulit pera mo. Pero bigla lang sumagi sa isip ko kanina sa kinikwento mo na, ayun nga, na yung kayo, sila Mark Queens, si Sunny, ikaw ngayon, yung experience ko sa'yo ngayon, you're still kind, you're still humble, you're still enthusiastic. Dito lang to, off-cam din na. Nakita ko sa mga yung nakakatuwang content creators. Yung genuine. Makikita mo kasi sa kanila sa content nila kung genuine ba sila o hindi. And ako yun yung binavalue ko talaga sa mga pinapanood ko na kung genuine ba sila o hindi or meron silang character na pinoportray. Para sa'yo, ano yung importansya ng genuine ka sa pinapakita mong persona mo sa... Kasi yun na yung pundasyon mo rin ng bilang hindi lang content creator pero as a tao eh. Diba? At the end of the day, di ka naman nila gusto rin makilala as a vlogger. Gusto ko nila makilala as a tao kung sino ka ba. So kaya ako, yung importante nung pagiging genuine, kasi nakikita nila, sino ba yung tunay na Chewy? Na okay, parang friendly to sa video Pag nakita na sa personal, pala kaibigan din pala, makulit din pala sa personal. So, gusto ko yung ganun. Tsaka gusto ko kasi talaga like yung no filters talaga eh. Yun. So, importante na, tsaka makikita ng tao yun eh. Kung nasasarapan ka, yung iba nga sabihin kahit di ka nasasarapan, kahit nasasarapan ka, sabihin di ka nasasarapan, feel nila hindi genuine. So, importante, tsaka alam mo, sa akin bukod sa pagiging genuine, ang importante, yung may good morals yung content mo eh. Yan. Excuse me. Na dito sa Pilipinas, maraming natutuwa sa mga pranks, mga drama-drama. Hindi talaga ako fan nun. Yung mga, sorry for that, parang mga vlogger na gumagawa ng mga content na tawag dito, scripted na mag-aaway, na magbe-break, ipaprank yung jowa. Ano ba? Parang, bigyan mo naman substance. Diba? Total, sikat ka na. Lagyan mo naman substance. Mamimigay ng pera ng ganito. Tapos kunyari, peke lang din. Alam mo yun, magko-comedy ng ganito. I mean, sorry, they have the market pero hindi nila market eh. Parang sa akin, substance naman. Kasi may mga batang nanonood, yung iba dyan baka maging vlogger din. Diba? Parang kailangan may good influence ka talaga. Kaya nga influencer eh. Totoo. Kaya nga you're an influencer. Paano mo sila influence in a good, diba? Ano good aspect of life, diba? Positive ripples ba? Na kumbaga kumbaga ako yun din ang goal ko sana na hopefully sa mga nanonood siya naman nagbibigay ng oras nila para panoorin yung content ko is hindi masayang yung oras nila. Meron man lang sila napulot. O merong na-i-enrich sa sarili nila yung napanood kahit nila. ako kunyari sa isang 20-minute or 30-minute episode ko, kahit 5 seconds man lang doon may matutunan kami bago ka natutunan, ang laking bagay na nun. Diba? Na hindi nakatapak na pagkatao mo. Alam mo yun. Pero yun sabi ko, at the end of the day, tawag dito, kanya-kanya ng enjoyment naman yan. May natutuwa sa ganitong content, may natutuwa. Kahit sa akin, hindi naman sa may mga ayaw pa rin naman sa content ko. May ayaw sa akin mismo. So, hindi ko sila mapipilit dun eh. Kanya-kanya ng tayong trip sa buhay. Pero, at the end of the day, alam ko sa sarili ko na
nagpo-produce ako ng content na hindi naman sa maganda, pero nagpo-produce ako ng content na may something, may value. May value na lahat Value matutunan. talaga. Kahit bata nanood, may matututunan. Ganun. Ayun, napag-usapan natin yung comments. Siyempre, sobrang normal sa buhay natin yung comments ng mga watchers. Panigurado, mayroong positive, mayroong negative. Kung Oo. matanong ko lang, ano yung pinakamasaya mong nabasa? Na comment sa'yo, ano rin yung pinakamasakit? Doon muna ako sa pinakamasakit. Hmm. Ito. Siguro walang specific, pero yung pag may nagko-comment na generalize ako sa pare-pares na kayong food vlogger. Kasi lalo na ngayon sa era ngayon, madaming food vlogger. Parang pag sinasabi, katulad ng ibang food vlogger yan eh. Parang ganyan, lahat na lang masarap, lahat na lang ayun, pangit yung content, ganyan. Parang, sorry, pero nanonood ka ba ng vlog ko? Parang, pare-parehas. Sabi ko, Tawi-Tawi, Sulu, India, parehas ba yun? Parang, doon ako na parang, ay, nako, okay lang yun kasi baka di niya napapanood. Pero, di naman mo ako nasasaktan. Pero parang gusto ko sabihin, okay ka lang ba? Parang, pupunta ako ng ibang lugar na marahil walang views. O, di ko alam, baka may manood. Katulad yan, nagdaga ako sa Nueva Ecija, punta ka Sulu. Na, posibleng, baka di naman ito mag-earn ng views. Pero ba't ako pupunta doon? So doon pala makikita mo na okay, dito ginagawa ni Chewy para sa pera. Ginagawa niya ito dahil may mission siya. Totoo. So yun, di mo rin sakit. Meron niya ito nakakatawa eh. Ito, imbis masaktan ako, natawa ako. May nag-comment sabi, ito si Chewy, kakagaya ka kay Sunny, nagmumukha ng, sorry for the term, nagmumukha ng tamod na ni Sunny. So parang, imbis maasaraw na, natawa ako. Walang joke, ang galing mo ha. Hindi ang witty ha. Ang taba ng utak nito. Di ko naman nakakita pareho kayo ng content ni Sunny. Hindi kasi siguro yung style. Yung may sabi ko comedy, nga, kasi nga tinuruan ako nga ni Sunny nung, siguro kahit yung siyempre, pero layo naman kasi ibang galing ng editing nila eh. Pero siguro yung flow. Diba? Siguro yung style parang similarize nila. Pero nagigets ko naman yun. Pero di ko naman siya kinokopya talaga na. Tsaka sa akin kasi, wala naman ding maling kumuha ka. Oo. So magagandang ginagawa ng iba. Yun nga. Kaya sabi ko nga, hindi naman alam mo naman, kung papapanorin mo, magigets mo naman na hindi siya 100% guy. Influence meron. Si Sunny nga eh. Ano ba influence niyan? Andrew Zimmers. Makikita mo yung videography ni Andrew Zimmers, yung kay Anthony Bourdain, kay Mr. Beast. Si Sunny nga mismo nagsabi sa akin, nanood ka ba ng Mr. Beast? Sabi ko, kilala ko siya. Isang assignment mo, manood ka ng 100 videos niya. I-analyze mo. Nakatawa si Sunny, no? Nagulat ako na may binimentor ka talaga niya. Pare, laking bagay. Hanggang ngayon, kahit hanggang ngayon. Minsan mag-voice message pa nga yun. It's such a great honor. No? Great honor, pare. Kaya nga, kaya mga ibang nagagalit na ba, di ko alam ba't siya lagi kinukuha ni Sunny, ganyan. Ayun yung sagot. Menti ka na. May personal relationship na rin. Nakakatawa rin. Ako ngayon, meron pala kayong relationship talaga ni Sunny na ako bilang fanboy ng mga content nyo. Nakakatawa na kahit pala sa internally, may ganong relationships pala kayo. Nakakatawa yun. Kasi, nakakatawa rin. Very blessed din talaga na Kaya hindi lang dahil fanboy niya ako, pero laking utang na loob ko rin talaga. Kasi kahit saan niya, sabi niya sa akin, okay channel mo ngayon mas okay na yung views. Kaya nakakatawa rin talaga. Nakakatawa. Ano naman bro, yung pinaka nagpasaya naman sa'yo na comment? Ay, alam mo, pinakamasaya, ito alam mo yung masaya siya pero nakakalungkot din eh. Marami na siguro, di ko na mabilang ilang beses yung mga ganong klaseng tao. General na rin to May message sila, Sir Chewy, kayo po pinapanood ng mama ko nung may cancer po siya na sa hospital siya. Kayo po lagi pinapanood niya. Okay, daddy ko bago kayo banding namin. Yun siguro yung nakakataba. Na parang isipin mo ka sa social media. Kaya yun sabi ko, be a good influence eh. Kasi hindi mo alam ano yung pwede maging impact mo sa isang tao. Nakatulad nun, di ba? Parang, isipin mo pag nakikita niya ako, napapanood niya, naalala niya mami niya. Kasi ako yung pinapanood niya nung buhay pa yung mami niya. Isipin mo, ang laking factor nun pare. Para maging ganong isang simbolo ka, ng isang ganong event sa buhay ng isang tao, ang laki nun. Kaya siguro yun yung natutuwa ako. I mean, di naman siya comments, pero minsan messages. Minsan messages na yan, nakakatawa. Yun, hanggang ngayon, papashoutout na kunyari, birthday. Kaya ako, di ko madamot eh. Kunyari, basta makita ko message request, Instagram o Facebook, papashoutout yung mami nila o daddy. Gagawa talaga video greeting, basta makita ko eh. At may oras naman ako eh. Kasi, laking bagay talaga. Kasi tsaka yung pagkakaroon ng influence, it's a responsibility rin eh. So yung sinasabi na
be a good influence, talagang ang ganda kasi nga babalik at babalik to sa mission mo na you just really want to expose the culture, the food. Oo. And at the same time, yun nga, isipin mo yung tao na sa last moments niya sa buhay niya, yung content mo, yung kinukonsume niya. Tsaka Brad ako hindi lang sa food and travel, more on lahat ng aspeto o genre ng content creation, pwede ka magkaroon ng impact sa personal life nila eh. Totoo. Kahit podcast man yan, kahit motovlogging man yan, o beauty vlogging man yan. Pero kung titignan mo sa mas malaking aspeto ng buhay, pwede ka magka-impact talaga ng ng significance sa kanila kahit anong gawin mo. Kasi yun katulad nga nun, bonding moments nila. Pinapanood ka pag stress sila, Totoo. pag may depression sila. Minsan may ganyan din. Meron yung nag-message sa akin, may depression daw siya, ganyan. Ako daw pinapanood niya. Tapos yun, kahit papaano daw nakakatawa. Mga ganun. So, laking bagay talaga. Laking bagay. Kasi kahit anong niche pa ng content yan, lalabas at lalabas yung personality ni influencer. Kaya talagang, pag lumalabas yung personality at maganda yung personality at may matutunan ka sa tao, talaga may mapupulot. Kasi ako sa totoo lang, yung ginagawa namin ngayon, ang laking factor din ni Ninong Rai. Ninong. Hindi naman ako nagluluto, pero yung philosophy niya sa pagko-content, nakukuha ko rin. Galing talaga. Ang sininong kwento ko dyan. Ay, meron ko rin. Collab kami niyan 2020. Kakasimula niya pa lang nun. Hindi mo alam yan, no? Kasi kakasimula pa lang yan nun. Hanapin mo yung payat ko pa nun. Papanoorin ko. Like, yan yung bike era ko eh. Kakasimula yan pala, ilang months pa lang. Kasi 2020 siya sumikat eh. Collab kami. Ginawa niya ng Paris. Tapos naalala ko pa nun, ang gamit niya pa nun, DJI Osmo na ganyan. Tapos, dala ko nun, GH7 na Lumix, Panasonic na camera. Sabi sa akin, Chewy, bakit kayo yung mga vlogger, ganyan yung nyo? Ganyan yung mga camera nyo. Kasi ako, ito lang gamit ko eh. Sabi ko, may mali kaya ako? Di ko rin alam eh. Sabi ko, lang nung. Kasi syempre iba talaga pag yung gamit mo, yung mirrorless, syempre mas control yung contrast, yung mga ganyan, mga basic na tapos maganda quality. Sabi ko, gulat nyo, naglabas after how many years? Naglabas siya ng video na parang 1 million worth of 1 million worth of camera gears. Sabi ko, walan siya nung kailan nagtatanong lang sa akin. Minessage ko nga siya noon eh. Sabi ko, grabe nakakatuwa. Nung kailan tinanong mo lang ako kung ngayon may 1 million, di ba? So, very humble lang talaga. Tsaka nag-evolve kasi siya yung maganda. Nakakatuwa yung evolution talaga. Actually, sa inyo ko nakita yung, kasi yun nga, di ba dati yung content mo talaga, it's very raw, cellphone. Naalala ko restaurant, yun. Oo, napapanood ko pa yun, yung mga sa Binondo tour mo. Tapos yun nga yung evolution. Saya-saya makita nung nag-evolve. At saka yun nga yung nagpapatuloy na ginagawa. At nakita mo nag-evolve sila kasi nakaka-inspire talaga. Thank you, pare. Thank you. Laking bagay din. Laking bagay na may mga nakaka-appreciate nung ganun. Kasi yung mga ganyan, yung katulad mga sinabi mo, yan yung mga bagay na magpupush pa sa'yo lalong gumawa eh. Oo. Alam mo yun. Ang bro, naman, yung sa mga many travels mo, ano yung parang anong natutunan mo? Yung greatest lesson na natutunan mo sa kaka-travel mo? Greatest lesson siguro, top of mind. Iba-iba tayo ng, ito maganda to. Hindi porket hindi normal sa'yo, bawal ng normal sa iba. Diba? Ito kasi maraming katulad sa India, diba, kinakamay. Diba? Kahit sa atin, parang, ba't kinakamay? Diba? Krinas niya, gamit ang kanyang kamay. Diba? Para sa atin, katiri. Pero sa kanila kultura yun eh. Alam mo bakit nila kinakamay? Kasi nakasanayan. Kasi way back naman dati, like 100 years ago, paano ba? Kamay naman talaga, diba? Tapos pangalawa, fast-paced kasi sa kanila eh. Lahat sila nagmamadali sa India, mabilis ang buhay. Kailangan madali. So, if you use your hands, mas mabilis din. Kahit pagkain mas mabilis, di ba? Di ka na maghugas ng utensils. Di ba? Kami na lang. So yun, katulad nun. Kaya sabi ko, yung mga Pinoy na nang-judge ng ibang kultura, at sa Indonesia, bakit ba kinakain ng cobra? Alam mo yun? Tingnan mo na sariling atin. Tayo nga dito kumakain balot eh. Kita mo yung mga Amerikano pag, what's this? Di ba? Punta sila sa, yun yung unang tatry nila kasi weird sa kanila. Kahit yung mga isaw-isaw yung mga Westerners, di mo kumakain ng mga isaw yung Betamax. Ulo ng manok, paa ng manok, di mo kumakain ng mga Westerners. Kaya, respetuhin lang natin kultura ng iba. So, yun nga, sabi ko, hindi porket hindi normal sa atin, tawag dito, dapat di na rin normal sa kanila. Yun natutunan ko talaga. Actually, yun din yung magandang message nyo talaga as travel vloggers din na kasi nga, parang ini-expose nyo talaga yung culture ng iba. So, parang, dahil lagi mo siya nakikita, kahit sa social media, parang, na-normalize yung view mo dun sa culture ng iba dahil nga lagi mo siyang nakikita. Tsaka
mako-compare mo lahat eh. Mm. Yan din, ang ganda ng tanong mo. Ngayon ko lang na-realize, mako-compare mo lahat eh. Transportasyon, politika, trapiko, pamumuhay, mahal at taas ng presyo. Mako-compare mo lahat eh. Na parang minsan nga, pag pupunta ka ng Korea, Japan, o kahit Taiwan, para hindi naman masyadong yung Korea, Japan eh. O Taiwan na lang. 2 hours away lang sa Pilipinas. Ba't sila ganito, no? Ba't sana Pilipinas din? Diba? Airport pa lang natin, diba? Hindi, totoo to Ako, I'm an airport guy. Diba, parang every month sa airport, nakikita ko talaga yung gano'n ka ulat sang naiya. Aircon. Aesthetic ways niya eh. Alam mo ba, pag pumunta ng naiya, parang pumasok ng hospital, ang dilim ng ilaw. Gets mo ba ako? Laking factor nun eh. Ang laking factor ng airport sa isang bansa. Yan, lahat ng tao dito, lahat ng turista, yan yung unang makikita. Diba? Pagpasok ng isang bansa, airport agad. So, ang laking impression nun. Airport pa lang, ang laking bagay na. So, ito nga eh, sabi ko, ganun, mas maganda pa airport ng Vietnam, mas maganda pa airport ng Indonesia, Jakarta. Halos magkakasing yaman naman tayo. Yun, katulad nun, tawag dito, sa pagbabiyahe mo, yung mga matututunan mo na parang, sana all. Talaga. Sana all, diba? Sana all. So, hindi maganda kasi yun nga, alisin mo na yung content, alisin mo na yung sa sarili mo lang na nagkakaroon ka ng maraming perspective ng iba't ibang uri ng tao. Oo. Kaya hindi lang siya pagkain talaga. Diba, kita mo? Pagkain lang naman binablog ko. Pero ang dami ko natutunan. Kaya paano sana nabahagi ko rin sa inyo. Ang dami. Sabi nga, pagkain is lahat eh. Ang pagkain ay politika, ang pagkain ay kultura, ang pagkain ay tao, ang pagkain ay istorya. Istorya ang pagkain talaga. Ang daming pwedeng maano. Nakakatuwa. Ang ganda nung aspect na sinabi mo na yun. Lahat ng bagay, kahit sociology, kahit culture, psychology. Kahit emotions eh. Oo. Kumain ka adobo. Ay, ito yung niluto dati ni tita na paborito ko. Ay, Jollibee. Dito kami huli nagkita bago niya ako iwan. O, diba? Lahat related sa pagkain, pare. Saka yun nga, parang sa lahat ng istoryang may kikwento mo, laging may dadamay at may dadamay yung pagkain. Oo, diba? Kahit nga sa pelikula eh. Diba? Laging may pagkain eksena din, diba? So, galing na yung pagkain talaga. Daming anyone can relate. Anyone can relate. Eto bro, kasi ang dami mo na nga nakain. So, panigurado, ang dami na nagsabi sa'yo ng paborito mong pagkain. Oh. Pero ano yung pagkain na akala mo hindi mo magugustuhan pero nagustuhan mo? Uy, yung gandang tanong. Ano nga ba? Sa India, maraming ganyan eh. Like, yung mga chole bhature, yung mga curry nila, chole bhature, yung mga vegetarian food sa Mumbai, yung mga pangalan nito, belpuri, kachori, mga ganyan. Kasi, looks intimidating eh, pero sarap. In all seriousness, mga Indian food, mukha lang siyang playful sa video, mukha lang siyang kalokohan, pero masarap eh. Masarap talaga. Galing talaga. Sabi ko nga yung Indian food, para siyang isa kang chemist, para sila mga chemist na eh. Totoo. Ang dami mga pinalagay na potion, mga spices, etc. Na isang mali lang doon, pwede pumangit yung lasa. Pero siguro minimum 10 ingredients, walang joke. Sarap Alchemy. Alchemy, oo. Galing eh, no? Ano kasi, para sa akin ang view ko dyan, di ba, technically, yung Indus civilization, isa sa oldest civilization talaga. Totoo. So, kumbaga, yung nila, yung kultura nga nila, sobrang tagal na. Like, tayo, wala pang Pilipinas, wala pang anong kultura. Talagang ang India, nag-i-evolve na eh. Yung evolution ng kultura is kasama lagi si pagkain doon. Totoo. So, ang tagal na nila nag-trial and error, nag-experiment, naghahalo-halo ng pagkain. Kaya, yun nga yung kasi ako mahilig ako magluto. Nagluto rin ako Indian food. Lagi kasi sinasabi, hindi naman sa love na love ko ang Philippine food. Pero ang Philippine cuisine, compared sa Indian cuisine, medyo ang tamad ng Pilipinong, hindi naman medyo ang tamad. Gets kita. May pinanggagalingan ka. May napanood na rin akong ganyan eh. Yung Indian food, ito Pops yung Indian food, medyo incomparable talaga siya. Kasi ang laking kontinente niyan. Ang tagal na niyan eh. Ano pwede mo i-compare sa mga katabi nating bansa? Thailand, Indonesia, Malaysia. Na para mako-compare mo, I love Filipino food. I love Filipino food. Pero parang mas basic siya. Oo, yun nga. Pero ito pag pumunta ka ng Mindanao, Zamboanga, Sulu, Tawi-Tawi, Lanao del Sur, kasi ang laki ng influence ng ni Malay tsaka Indonesia. Doon mo makita na, hindi pala complex. Ang complex pala ng Filipino food.
Ang dami ng spices, palapa, pamapa, as may sakurab, ang dami. Sabi ko, which is nakakatuwa, ng pagkaing Muslim, isang pre-colonial na pagkain. Oo. Wala pang sumasakop sa bansa natin 333 years ago o more than. Yan yung pagkain ng Pilipino. Oo. Kaya isipin mo, originally, way back then, bago pa tayo ma-influence, ganun naka-reach yung pagkain natin. Kaya sabi ko nga, pagkain Muslim underrated eh. Totoo. Na kaya siguro yung iba, kahit sa Manila, hindi ka pa rin sobrang makita maraming halal o Muslim restaurants kasi ang komplikado niya gawin. Pero ang sarap, sobrang sarap. Totoo. I love Muslim food. As in talaga. I mean, walang general term na Muslim food, pero like yung mga pagkain talaga. Halal, in general, sarap. Alam nila yan, panigurado. Kaya yung mga viewers ko, alam nila na si Chewy mahilig yan pumunta ng Mindanao eh. Sarap talaga. Parang yung nabanggit mo kanina, no? Yung dahil nga restricted sila sa maraming pagkain, kaya sila nagiging creative sa paggawa ng pagkain. Oo. So, ang ganda nga rin, no? Na minsan yung restriction, napakagandang source niya for inspiration and creativity. No? Totoo. Ang ganda, Ganyan-ganyan lang din talaga. Bro, medyo patapos na rin tayo. Okay lang, Bro, para sa'yo, meron ka bang may papayo sa mga tao to have a good life? Have a good life? Siguro, just take your time. Take your time to breathe. Take your time to relax. And then, doon mo isipin lahat. Kung malungkot ka, namnamin mo malungkot ka, pero huwag ka magstay dyan. Kung masaya ka, be joyous. Maging masaya ka. Pero wag ka mag-stuck sa isang moment. Lalo na kung negative yan. Huwag ka mag-stuck dyan. Namnamin mo, umiyak ka. Diba, it's okay to cry. Diba, kahit lalaki ka, it's okay to cry. It's okay na ayoko ma-depress, pero it's okay na ma-stress. Pero huwag ka mag-stuck dyan. Learn something new. Try mo, i-attention mo sa iba. Ibaling mo sa, exercise man yan, content creation man yan, passion man yan, mag-paint ka man yan. Pero huwag ka mag-stuck talaga. Kasi pag nag-stuck ka na, doon ka na lang talaga. So, learn something new, meet new people, ganyan, travel ka. Siyempre, hindi naman siya para sa lahat kasi hindi naman lahat may pera. Kung wala ka naman pera, try something o mag-isip ka ng bago para magkaroon ng pera. Alam mo yun? Basta, diyan ka lang. Relax ka lang. Lahat tayo, minsan kasi sa buhay, lalo sa Pilipinas, lahat tayo nagmamadali. Kailangan, gusto natin, anong gagawin ko bukas, anong gagawin natin. Pero, minsan, kailangan mo lang ng, di ba, sabi nga nila, kailangan mo lang 3 seconds to breathe in, breathe out, pipikit ka lang. Relax ka lang. Isipin mo anong kailangan gawin. Which is ako, minsan, pinapractice ko pa, hindi ko pa na-master eh. Yun lang. Keep moving forward. Keep moving forward, pero try mo kasi minsan, keep moving forward kasi mamadali ka. Kasi di mo magagawa eh, mali gagawin mo eh. Try mo lang diba, sit down ka, mag-isa ka, isipin mo lang, breathe in ka, okay, ano yung gagawin ko? Ganun, yan lang. Ang ganda. Bro, ito naman, bilang kung sa akin naman, bilang kami na nagsisimulang content creators pa lang, ano naman yung mga ipapayo mo sa amin para mag-evolve yung aming content? Huwag kang, napaka-typical, huwag kang susuko, pero kailangan mo i-weigh in din yung sarili mo. Kasi ito naniniwala ako sa ganitong aspeto, ang pagiging content creator. Ito yung bagay na hindi sinusukuan agad-agad. Pero ito rin yung bagay na hindi para sa lahat. Gets mo ba? Hindi naman, parang pag-artista eh. Hindi porket pogi ka, maganda ka, magaling ka. You have the opportunity. Hindi lahat may opportunity. Minsan, kailangan swak eh. Katulad nito. Tawag dito. Ako naniniwala ko kahit paano may swerte to. Tsaka tadhana. Totoo. Tapos, kung sakali naman lang makuha mo na yung swerte na yung ingatan mo. Huwag kang, kahit may pangalan ka na, learn to evolve, learn to create something new, matuto ka. Kumbaga, yun lang, huwag ka lang mag-settle for less time talaga. Matuto ka lagi. Kahit anong aspeto, kahit sa sulok ng kwarto mo, sulok ng bahay mo, kahit anong bansa, may matututunan kang bago eh. Maraming salamat. Thank you bro, maraming salamat. Bro, huling-huling tanong na. Kunyari, 50 years after, tapos may makakapanood na itong 50 years after vlog mo. Ano yung mensahe mo? Or ano yung gusto mong maalala ng mga tao sa'yo? Ang ganda never ko naisip yan. Siguro ang gusto ko maalala ng tao sa akin, kung paano maging masaya sa mga bagay na hindi naman kasaya-saya. Alam mo yun, like ako, I'm traveling, siyempre behind the camera, ang daming ganap niyan, ang daming tawag dito, ang daming unfortunate things na nangyari, like sa travel, minsan sa pera, minsan may time tawag dito, yung kinain yung ATM yung pera ko. Sa ibang bansa ako, hirap. So may mga ganun. So, sana makita nila how to enjoy food.
Na yun nga, sabi nga natin kanina, ang pagkain hindi lang naman yung pagkain pero ang daming branches na pwede maapektuhan. So, just enjoy food. Enjoy mo lang. Huwag kang matakot. Yun, huwag kang matakot na sumubok ng bagong pagkain unless allergic ka. Kalabang ko yun. Dami kong allergy. Yun lang yun. No. Bro, maraming salamat sa Salamat, opportunity. pare. Napakasarap Thank you, ng Pops. kwentuhan. Thank you. Napakalaking opportunity Si nito. Coco. Okay. Babay ka. Babay Ayos. ka. Coco, alwin kami. Halika dito. Ayos. Ayos. Oh.